Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Five, B6, B12 versus other bronze plus 5 times more immunity Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, match sa entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras po 6:35. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pang DZRH Usapang Legal, live na live kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is the 18th. Ang iniisip ko, swelde. Today is the 18th of June 2026. Kumusta po kayo? Na-miss niyo ba ako nung Tuesday? Meron lang po akong business. Meron lang po akong emergency na trabaho doon sa General Santos City. So maayong gabi sa tanang mga taga Jensan. Ipagdasal pa rin po natin ang mga taga especially mga taga Jensan at saka Sarangani, ha? Kasi patuloy po ang mga pagyanig at hindi lang po ito mga intensity 1, intensity 2, umaabot po ng 5 or 6. Kaya marami po doon ang na-damage. Personal na nakita ko ito, kaya ipagdasal pa rin po natin ang mga taga Mindanao, especially mga taga Jensan at taga Sarangani, dahil patuloy po ang mga pagyanig at hindi lang basta-basta, medyo may kalakasan po ito, hindi pong mapapasigaw ka at mapapatakbo ka kapag ka ikaw ay nakaramdam, lalo na kapag ka ikaw ay nasa medyo mataas-taas na lugar o nasa second floor or kahit pa nando sa ground floor, kasi ramdam pa din po eh. Usapang Legal. So patuloy po ang pag-iingat, ang reminder natin para sa pag-iingat, and again, yung pong pwedeng makatulong, pwede po kayong magpadala ng inyong mga tulong sa ating mga kababayan. At syempre pa, yung paalala po natin na ang inyong mga tulong ay idaan po sa mga legitimate or may maayos na reputasyon ng mga organisasyon, at isa po sa mga options po ninyo ay ang DZRH or MBC Operation Tulong na pwede pong maghatid. In fact, nanggaling na po doon. Ngayon pa lang uuwi ang ating Wonder Woman na si May Binauhan kasama ang kanyang team, at syempre pa nung nandun po sila sa Jensan, tumulong ang Love Radio General Santos City, kahit pa nakita nyo naman po nag-viral ang slow motion, yung pagbagsak ng aming himpilan, kasi sister station po or bahagi po ng Manila Broadcasting Company yung nasa third floor ng gumuhong building na nakarating na sa iba't ibang news organization sa ibang bansa. Usapang Legal. Maganda po ang ating tatalakayan. Walang kinalaman po sa init ng politika, walang kinalaman sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ang tatalakayin po natin ay common na nararanasan ng ating mga kababayan, So ang tanong, may iba pang nagbayad ng amilyar ito na. Attorney. Paano ba ito? May iba pong nagbayad ng amilyar sa lupa namin. Ano kaya ang magandang gawin as owners? Yan. So in short, attorney, may ibang nagbayad sa amilyar ng lupa namin. Ano kaya ang pwede nating gawin? Sabi ni Miss Karen Oyong ay magpasalamat ka. Pero dapat ka nga bang magpasalamat o dapat medyo kabahan ka na at gumawa ka na ng mga legal na hakbang para naman alagaan or pangalagaan ang iyong karapatan? Usapang Legal. Kidding aside po, ang pagbabayad po ng amilyar, lalo na kung unregistered ang property, ay maaring indikasyon ng interest o paunang hakbang para later on ay makamkam ang property mo kung ikaw ang property owner. Kaya hindi po thank you Kasi kapag ka
kamoy nagkakamkam ng lupa mo, ewan ko lang kung makapagpasalamat ka pa sa kanila, di ba? Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Patuloy po ang pagtanggap natin ng inyong mga questions na may kinalaman or related sa ating talakayan tonight. Magandang gabi, Kuya Kiko Calado, RH. Ano nga bang RH? RH, ano na nga ba itong si Kiko Calado Lakay Ray Sibayan? Pakitanong mo nga anong number nitong RH, ano nitong si Kuya Kiko Calado, ang ating multi-awarded journalist dati, a reporter ng DZRH. RH 9, anong number niya? RH 5. Ano, ulitin nyo nga. RH 23. Okay, RH 23, Kiko Calado, please come in. Magandang gabi sa iyo or good morning sa iyo dyan. Oo nga, 23 nga siya dyan sa Las Vegas. Nanunood sa atin si Kiko Calado, ating kasamahan ko sa magandang gabi sa iyo. Usapang Legal. Anyway, magandang gabi din po sa inyo, Ma'am Teresita Atienza, Gilbert. Saan ka nga ba, Gilbert? At syempre maraming iba pa. Itong si Salvacion Escobar ay nanunood sa atin at si Francisco Garcia sa Talavera, Nueva Ecija. Wilma Limpios, magandang gabi. Nakikinig siya sa atin sa maliit na radyo. Ayan nyo, talaki din yan. Pag lumaki at nag-asawa at nagkaanak, i-share nyo pa po sa iba. Si Grace Recta ay naimbag Arabii, gayon din sa iyo Jerry Sumagaysay at Ramel Maluto dyan sa Gimaras. Si Francisco Antonio Garcia, ay maraming salamat po sa pagbati ha. At may mga pahabol po na pagbati at magpapasalamat na din ako sa nagregalo. Ma'am Miss Sasha Elizalde, magandang gabi at thank you very much. Usapang Legal. So ano nga po ba ang pwede mong gawin kapag ka ikaw, yung property mo ay binabayaran ng amilyar ng iba, no? Sabi natin na hindi ka magpapasalamat basta-basta kasi baka naman po yan ay nagkakamkam na, no, sa property mo. Ang maganda pong unang hakbang na gawin ninyo ay kunin ang ebidensya ng pagbabayad. Humingi ka po sa City Assessor's Office or sa City or Municipal Treasurer's Office ng kopya ng official receipts, no, ng tax declaration details at patunay, no, kung kaninong pangalan nakakredit ang payment. Mahalaga po ito, no, lalo na kung later ay mag-claim ng ownership ang ibang tao dahil siya or sila ang nagbabayad ng amilyar sa property mo. Usapang Legal. Alam ko po na common po ito, ano. Kung ito po ay walang pahintulot ng inyong walang pahintulot ng owner, makinig dahil baka po bukas-bukas ay iba na ang may-ari ng property mo. Iba na ang may-ari on record ng property mo. Mahalaga din po na makapagpadala agad, no, ng written notice or written demand, no. Sulatan ang nagbayad na hindi mo siya ino-authorize. Ay, sino ka? Hindi pwedeng bala ka dyan, ano. Tanong mo agad, who you? No? Anong karapatan mo or anong power mo, anong kapangyarihan mo para bayaran, no, ang amilyar ng property ko, no? Kasi po hindi ibig sabihin ng pagbabayad ng amilyar ay paglilipat na ng may-ari, kaya demand, no? Itigil ang pagbabayad sa pangalan mo or itigil ang pagbabayad sa pangalan mo, ikaw yung nagbabayad, no? At syempre pa kung may claim siya, ilatag niya ito sa tamang proseso. So kung halimbawa ako ang may-ari ng property, si Mr. XYZ binayaran ang amilyar sa property ko. So ako, dapat padalhan ko siya ng demand letter, no? Bakit binabayaran mo ang property ko? Itigil mo yan, no? Kasi baka mamaya dyan, pag hindi kayo alerto, bigla na lang iba na ang may-ari ng lupa nyo. Usapang Legal. Sabihin mo rin, abay kung umaalma ka at kung sinasabi ko mong may karapatan ka dito, dumaan ka sa tamang proseso. Merong court, no? Merong DENR, no? Kung halimbawang ganun, o kaya merong DAR, no? Magandang gabi po sa inyong lahat at thank you very much sa panunood, pakikinig. Usapang Legal. At syempre pa, ayusin ang record sa Treasurer's Office or sa Assessor's Office. Mag-request po kagad ng real property tax payment, no? At ipa-annotate, no?
na ipa-indicate doon na yung na itama, no, kung sakasakali na halimbawa yung nagbayad ng amilyar ay ipinangalan sa kanya, ay i-annotate ito na itama, i-request na kagad na itama, no, na binayarin ito sa inyong pangalan, paid for Rina Seco by XYZ, so ganun. Usapang Legal. Yun pong tax declaration, no, at resibo ng amilyar ay hindi to titulo, no? Pero later on, lalo na, no, kung hindi kayo ang naka-occupy at later on itong nagbayad ng amilyar sa property mo ay nag-occupy or nag-exercise ng any of the rights ng isang taong nagmamay-ari, no, maari pong later on, meron po tayong tinatawag na acquisitive prescription na umaabot na sa pagtungtong ng 30 taon, maari na niyang mapatituluhan ang property mo. Kaya hindi dapat na natutulog sa pansitan. Usapang Legal. Di ba? Kung halimbawa po ay may adverse claim o pag-aangkin sa lupa, dapat pangalagaan ang titulo. Kung halimbawa malinaw na wala siyang karapatan, no? At malinaw naman ang karapatan mo, meron pong tinatawag na quieting of title, no, na nakasaad po sa ating batas. Usapang Legal. Ano nga ba ang quieting of title? Ang quieting of title po, sinasabi doon, merong cloud ang title mo. Bakit? Dahil doon sa mga spurious, peking claims, peking document, and therefore, sasabihin mo sa korte, judge, tulungan mo ko. Merong nagkiklaim ng ganito, may hawak daw siyang deed of sale. Wala pong nangyayaring bentahan. Ako po ang totoong may-ari. I-request mo na i-quiet at tiyakin ang iyong pagmamay-ari at kumbaga ay sabihin na wala yang laban o wala yang epekto as far as you are concerned. Usapang Legal. So ibig pong sasabihin na itong mga dokumentong itong mga naghahatag itong nagbibigay ng kaunting doubt o ng cloud sa titulo, no, ni Rina Seco mula sa ganitong petsa hanggang sa ganitong deklarasyon, wala yan. Hindi yan ino-honor, no, at nananatili ang karapatan ni Rina Seco dyan sa property na yan. Usapang Legal. I hope you are following me dahil alam ko po na marami ang may ganitong problema. Ngayon, itatanong mo, no? Isasagad-sagarin ko na rin, no? Kailangan bang i-reimburse, no, yung taong nagbayad doon sa sa amilyar ng property mo? As a rule, kung hindi mo siya inutusan at wala kayong kasunduan, hindi automatic na may utang ka sa kanya. Pero kung may sitwasyon para maiwasan ng halimbawa inutusan, may magandang loob, no, para sabihin na, oy, Jeric Barreto, binayaran ko muna yung amilyar mo, sinama ko na lang, no? Ito, nasa yung pangalan pa din ang resibo. Dapat i-reimburse naman ni Jeric Barreto yung nagbayad at nagmagandang loob sa pagbabayad ng kanyang amilyar. Usapang Legal. Dapat lang pong mag-ingat yung mga may-ari ng property na unregistered or wala pong titulo, no? Ibig sabihin ay tax deck lang ang pinanghahawakan. Kasi kung hindi po titled, a tax declaration lang ang pinanghahawakan, maaari pong magkaroon ng hindi magandang epekto at kailangan po na malinawan agad kayo or malinaw nyo agad ito. Usapang Legal. Hindi po conclusive proof of ownership ang tax declaration. Malakas na indikasyon ito ng possession or claim of ownership, no, or ownership in the concept of an owner. Kaya ito po yung mga ginagamit sa mga away sa unregistered land. So kung kayo po ay ang property ninyo ay unregistered, walang titulo, walang OCT, walang TCT dahil hindi pa maiparehistro, wala pa akong pera, attorney. Nalindol kami, wala kayong budget ko, nagastos ko para sa ibang purpose, no?
kailangan po na maging alerto kayo kasi kung iba ang nagbabayad, lalo na pag hindi kayo nag-occupy at napasukan yan, ay delikado po ito. Kasi, again, kapag ka po ang actual possession ng property, sinabayan pa ng pagbabayad ng amilyar, ay later on, hindi po ba, doon sa confirmation of imperfect title, 20 years, pwede na pong magpatitulo basta po ay merong open, continuous, exclusive, adverse, and notorious possession. Ay ibig sabihin, possession in the concept of an owner. So pag may possession at saka may pagbabayad ng buwis, ang amilyar, abay medyo mag-aalanganin po ang inyong karapatan doon sa property. Usapang Legal! Before we pause for commercial, magandang gabi sa iyo, Elmer Bendol. Magandang gabi din po sa inyo, Tita Ami Miraflor Garcia, Jerry Sumagaysay, Romel Livid. Happiest birthday daw. Thank you very much. Magandang gabi din po sa inyo, Leo Javares dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan, si Eli Galsote dyan sa Molino, Bacoor, Wilma Limpios, magandang gabi, at syempre pa si Francisco Antonio, ay nabanggit ko na pala ito, si Eduardo Narvaez, Anthony Abrenica, gayon din sa iyo, sino pa ba mga nandito nanonood sa atin? Thank you very much po for watching ha. Gayon din sa iyo, Crizalde Fernandez Orian, first time po kita nakita sa personal sa FB. Ay, thank you very much po sa panunood, at sa pag-check. Magandang gabi din sa iyo, Tita Ami Miraflor Garcia. At syempre pa yung mga iba pang nanonood sa atin, hindi ko lang nababasa po lahat, pero pinubuksan ko po para mabasa naman natin ang inyong mga questions. Si Joy Garimbao, si Maricor Angeles, Mami Belen Rivera, at Del Rozo Loren, dyan sa Kuwait. Thank you very much for watching. Usapang Legal! Si Melvin Letrodo ay nanunood sa atin at itong nagtatanong, malapit na po ako maging senior citizen, Kaya, yun na lang ang sagot ko sa iyo, Melvin Letrodo. Magandang gabi din po sa inyo, si Tatay Nalding, at syempre pa, nanonood sa atin palagi, bagaman at hindi nagpaparamdam, Miss Corina Hizon, at si Mami Eloisa Hizon. Usapang Legal! Gael Enriquez, thank you very much. At yung iba pa po if you have questions, ipadala lang po at sasagutin po namin. By the way, mamaya ipagpapatuloy po natin yung mangyayari kung ito ay titled at saka untitled, So, ano yung pwede ninyong gawin? At least lahat ng aspeto po, pagdating dito sa pagbabayad ng milyar ng ibang tao, nakukover po natin para napapangalagaan po natin ang ating karapatan at hindi nasasayang ang ating investment, ang ating pinaghirapan, ang ating dugo at pawis, sabi nga nila, lalo na yung mga OFWs na naiiwan ang property dito minsan unattended, tapos babalik dito, akala may lupa na uuwian at pagpapatayuan ng bahay, ay pagkatapos iba na ang nag-o-occupy, binayaran ng amilyar, ay nako, malaking problema po ito. Makinig ka, Gael Enriquez. Alam kong marami kang investment dyan. Anyway, magbabalik pa po tayo, ilan po muna mga paalala. Dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
lungsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung dapat gawin, actually hindi lang pwedeng gawin, dapat gawin kapag yung property mo ay binabayaran ang amilyar at ang nagbabayad ay ibang tao at itong nagbabayad nito ay walang pahintulot mo. Ayan. So, kanina binanggit na po natin yung mga practical na dapat mong gawin. By the way, kapag po kumuha kayo ng kopya ng tax declaration, history, at real property tax receipts sa assessor, mahalaga po kasi yun kasi kailangan mong malaman kung una, sino yung taong ito, kaninong pangalan, ibinabayad, pangalawa, anong taon. Para alerto ka. Baka mamaya 20 anyos na pala itong nagbabayad. Naku, delikado. At kung kailan nagsimulang nagbayad ang third party, mahalaga pong aware ka para later on maka-action ka din kaagad. May mga iba po na mga ibang syudad, halimbawa po sa Caloocan, na may mga charter na kung sakali po may dispute or in doubt, pwede pong i-levy ang taxes laban po sa possessor. Ibig sabihin, kailangan magpresenta ka ng proof. Kung unregistered kailangan magpresenta ka ng proof of possession para hindi kung sino-sino lang ang siyang nagbabayad doon sa property. Pero ito po ay depende lamang doon sa city or sa municipality. Ewan ko kung dyan sa amin, sa Buena Vista, Marinduque, merong ganyan. Usapang Legal. Ask ko lang po, attorney, may nabili po kami na townhouse which is payable for 10 years. Until now, binabayaran po namin. Tanong ko po kung sino ang dapat na magbayad ng yearly tax ng house and lot kasi wala pa po kaming titulo ng bahay dahil nga po hindi pa fully paid. Okay. Ang tanong lang dyan, Miss Josephine Garimbao, ay sino ba, na-turn over na ba sa'yo ang property? Ikaw na ba ang may possession sa property, kahit hindi ka pa pagado or hindi pa fully paid? Kung ikaw na po, kung na-turn over na po sa inyo ang possession at ino-occupy na po ninyo, or kahit hindi pa ninyo ino-occupy pero na-turn over na ang possession, kayo po ang may interest sa pagbabayad ng amilyar. Kasi pag hindi po binayaran ng amilyar, again, after 36 months, maari na po kayong mapadalhan ng notice of delinquency for non-payment of real property tax at susunod po doon ay magsusubastahan na. Kaya delikado po, Usapang Legal. Now, balikan po natin. Yan. Kung halimbawa po naman ay gusto mo na mapalakas ang claim mo sa isang unregistered land. Pinag-usapan pa lang natin unregistered land. Kailangan po maipakita mo yung continuous possession, pagbabayad
pagbabayad ng amilyar o real property tax at yung alienable and disposable status ng inyong property. At syempre, yung absence ng adverse claim. Usapang Legal. Ngayon, ano naman po kung merong title? Ayan, kapag may title, ikaw. Kung may title, tinuturo ko yung sarili ko, pero sinasabi ko ikaw. Kung ikaw ay may title, TCT, OCT, sa lupa mo, at may ibang nagbabayad ng amilyar, mas malakas ang posisyon mo. Hindi mapapasa ang ownership dahil lang sa real property payments. Siyempre, again, we go back doon sa Torrance title, na kapag may Torrance title ka, indefeasible po ito. Yan. Kahit sino magsabi ng possession, ako po ang nakaposesyon dyan. Illegal settler ka dyan. In other words, ang tawag sa iyo ay squatter. No? Although hindi na po yung ngayon ang ginagamit na tamang terminolohiya. Yun. So, pero kailangan mo pa rin pong i-manage ang risk. Bakit? Kapag ka nagtagal, ang tao dyan, ay ibang taong nakaposesyon dyan sa property mo, napakahirap pong magpaalis. Diba? Kara-karakang proseso. Kadami-daming proseso ng pagdadaanan mo. Kaya gagastos at gagastos ka pa rin, no? Yun pa naman kung sino pa yung mali, no? Sino pa yung mali? Siya pa yung mas matatapang, hindi po ba? Usapang Legal. Ngayon, ano ang epekto ng pagbabayad ng ibang tao ng amilyar kung titled ang lupa mo, no? So, yung pong tax receipt ay at tax declaration ay again hindi po siya indisya or hindi po siya conclusive ng proof of ownership. Indisya lang sila ng claim or possession. Kung ang nagbabayad po ay may actual adverse possession at tumagal ng sapat, pwede niyang igiit yung acquisitive prescription. So, napakahalaga po ng alerto. 24. Sorry naman. Yun, meron pong 30 years na extraordinary acquisitive prescription. Usapang Legal. Magtatanong ka, attorney, akala ko ba sabi mo 20 years lang? Di ba? Akala ko ba, attorney, 20 years lang? Kanina lang kasasabi mo 20 years na lang. Yung 20 years po para sa judicial confirmation of imperfect title. Sa ilalim po nung RA 11573, no? Yun pong walang pinag-uusapan po dito ay walang claimant, no? Ito po ay pribadong pagmamay-ari na. Usapang Legal. Yung 30 years yung nakasaad po doon sa Civil Code na prescription. So extraordinary prescription na hindi in good faith. Ibig sabihin nag-occupy ka sa supposedly pagmamay-ari ng iba, pero tutulog-tulog sa pansitan yung nagmamay-ari, kaya dahil pinabayaan niya, ayan, nagkaroon katuloy ng karapatan. Magandang gabi, Teresita Atienza. Ako po ay pero ang pangalan ko pa pinasulat sa salamat. Nagpapabayad ka, yes. Kaya maganda, pag magpapabayad ka sa iba, merong special power of attorney authorizing, linawin natin yung special power of attorney, titingnan kung anong mga powers ang nakasaad doon. Kasi yung iba ginagamit, akala pag SPA ay karapatan na kaagad na magbenta. Dapat limitado lang po ang powers na inilalagay doon sa special power of attorney para po malinaw kung ano lang ang pwede at ano ang hindi pwedeng gawin ng inyong attorney in fact. Ang tawag po doon sa inuutusan nyo na gumawa ng mga bagay-bagay for you, ayun yung attorney in fact. Kayo naman ang principal. Ang attorney in fact, na sa SPA ay hindi po kailangang abogado. Usapang Legal. Yan. So, ano naman ang karapatan mo kung ikaw ay kung iba ang nagbabayad sa titled land mo. Yan. Syempre, magpadala ka ng demand, ng notice na hindi kita ino-authorize at hindi mo kinakailangan anumang pinapastop mo, yung kanyang pagbabayad, no? So dapat alerto pa din po tayo. So ikaw, alerto ka, may-ari, dahil kung tutulog-tulog ka sa pansitan, magkakaproblema ka. Kung may mali po sa tax declaration at gusto mong ipa-cancel ang tax declaration sa pangalan niya,
Oh, 'di ba? Pwede niyo pong gawin 'yun. Isa po sa mga remedies niyo 'yun, petition for cancellation of a tax declaration. Kung itong si XYZ, no, na manggagancho, nag-uumpisa ng gumalaw. Alam na alam ang galawan, no? Gustong angkinin, gustong makamkam ang lupa mo. So make the point, no, na kayo po ay humahakbang para proteksyonan ang inyong karapatan. Petition for cancellation of a tax declaration. Kapag hindi humakbang dyan sa LGU, abay pwede po ninyong kasuhan sa DILG. Usapang Legal! Jerome Lorenzo, magandang gabi. Sylvia Quirino, magandang gabi. Always listening daw si Florence Regalo sa Pila, Laguna. Angelina Palekbar, Florbe Fernandez, magandang gabi. Magandang gabi din po sa inyo, Nanay Linda Asonza. Thank you very much for watching. Nagluluto, nakikinig habang nagluluto ng hapunan. Ano po bang hapunan natin dyan? Matagal na po ako nakikinig sa program nyo. Marami po ako natututunan. God bless and more power. Sir Herminio Villaluz, Sir Henry Dolon sa Botolan, Zambales, Ma'am Irene Almodovar, another Suki Awards sa Angono Rizal. Siyempre pa yung iba pang mga nanonood sa atin. Thank you very much for watching. Usapang Legal! At syempre yung mga tagapakinig natin dyan sa General Santos City, mga tagapakinig natin dyan sa, meron akong na-meet dyan, nakilala niya ako habang kumakain kami sa isang local na kainan dyan sa Jensan. Taga-Glan Sarangani. I hope you are, I forgot your name, but I remember your face. Pero sana po ay ligtas po kayo at ang inyong pamilya. Meron siyang parang dalawa ba yun? Or isang chikiting na kasama niya, kumakain sila ng wife niya dyan sa restaurant. Maraming salamat po ha. I hope you are safe. Usapang Legal! So, maganda pong malaman doon sa first question natin, sino ang may actual possession ngayon, no, ng property? Ikaw ba o siya? No? Kung ikaw ang sinasabi mo, ikaw ang may-ari, dapat ikaw ang naka-posesyon. Kung siya kasi ang naka-occupy, no? Dapat meron kang urgent remedy para ma-recover at ma-protection ng iyong possession. Kung ikaw, priority ang paper trail plus written non-recognition. No? Hindi mo tinatanggap, hindi mo siya kinikilala, wala siyang kapangyarihan na gawin ito at hindi mo siya pinahihintulutan. Okay? Usapang Legal! Next question please, RHTV. May pumunta po sa amin na nagsasabing sila ang may-ari ng property. Bale, ito po ay lupang dar ng lolo namin na namana ng father namin at minana naman namin. Ang sabi po ay nabili nila sa lolo namin nung siya ay nabubuhay pa. May kopya po sila ng DOAS. So yan. Ito naman, iba naman. Merong property, tapos sasabihin na meron silang deed of sale. Ang tanong, no? Ang tanong po, totoo po bang nagkaroon ng bentahan? Sa pagkakaalam po ninyo, by the way, kung ang inyo pong kaanak, lolo, lola, nanay, tatay nagbenta ng property nung sila ay nabubuhay pa, o sabihin natin kayo ay interesado, pero dapat po ninyong igalang dapat po ninyong igalang ang naging transaksyon ng totoong may-ari. Ikaw bilang anak, no? Ikaw bilang anak o bilang apo, habang buhay pa yung may-ari, wala kang karapatan sa property. No? Dahil ang karapatan mo para magmana ay kumbaga ay nagte-take effect lamang kapag namatay na sila. No? So habang buhay pa, hindi kailangan ng permiso mo, hindi kailangan ng pahintulot mo para magbenta sila ng property. Kung gusto nilang ubusin ang property nila, no? Wala kang karapatan na sabihin na, hindi ako hiningan ng hindi ako hiningan ng permiso, mali yun. Wala kang, sabi lang sa Bisaya, kay labot, no? Wala kang kinalaman dyan. Kasi hindi naman ikaw ang may-ari. At sasabihin mo, solong tagapagmana po ako hindi mo pa naman namamana Mamanahin mo lang pag nawala na yung may-ari. Usapang Legal! So hindi po sapat
no, kung halimbawa po ito ay hindi naman totoong nagkaroon ng transaksyon, no? But again, kung ito po ay totoo na nagkaroon ng transaksyon, dapat pong i-honor ninyo, no, yung ginawang transaksyon ng original na may-ari ng property. Pero kung halimbawa po sinasabi ninyo na hindi ito totoo at imposibleng mangyari ito, hindi po sapat yung DOAS para sabihin kanila na agad ang lupa, lalo na, no, binabanggit po ninyo na lupang DAR ito at may title or registration at restrictions. Kasi ang halimbawa po yung CLOA, Certificate of Land Ownership Award, may restriction po ito na hindi maaaring ibenta, i-dispatcha, isangla, no, i-mortgage, parentahan, i-lease na within 10 years, diba? Mula sa pagkaka-award. So, tingnan po ninyo, kailan ba nangyari ang transaksyon? Actually, may nangyari na pong ganyan, totoong nagkaroon ng transaksyon, pero ginawa ito ilang taon pa lamang or ilang buwan pa lamang na habol, no, ng mga tagapagmana because mismong batas po ang nagsasabi na bawal i-transact ang lupang CLOA, no, ang inaward ng gobyerno, no, sa loob ng 10 taon mula sa pagkaka-award. Usapang Legal. So, yun. Magandang tingnan nyo din. Meron kaya, dahil CLOA po ito, lupang agraryo. Dapat, di ba, may clearance mula doon sa DAR. Kaya hihingan po ninyo ng pakita ang clearance mo. May authority ba noong sinasabing bentahan? Kasi hindi mo maaaring dispatcha ang lupang CLOA, no, kung wala ang lupang CLOA or agricultural land, kung walang clearance mula sa DAR. Usapang Legal. Sabi ni Ma'am Teresita Atienza, mababa lang ang RPT kumpara sa market value ng property. Bakit masusubasta ng LGU ang property? Ilang taon ng utang nun? Actually, Ma'am Teresita Atienza, yung karapatan po ng pagpapataw ng amilyar ng LGU ay nakabatay po doon sa local government code. Totoo po mababa lamang dahil ilang porsyento lamang ang ipinapataw sa ilalim ng local government code. Yun pong kung ang titingnan po ninyo, no, ay yung market value or fair market value. Ang pinag-uusapan po natin dyan, yun po yung pinagbabatayan nung capital gains tax kapag ka po merong transaksyon. O kaya naman po ay ng donors tax kung merong pag-donate or pagbibigay, pagre-regalo ng property. Usapang Legal. Magandang gabi din po sa inyo, Andy 2168. Siyempre pa yung iba pa pong nagpadala ng mensahe. Maya Bell, magandang gabi po sa inyo. Siyempre pa, magandang gabi din po sa inyo, Jerome Lorenzo, Rodel Anasio, at Florence Regalo. Magpadala pa rin po kayo ng mga questions para masagot pa po natin. No, ang tanong dito, susundan ko na lang di ba na magkaroon, kasi earlier po binanggit ko yung tungkol sa quieting of title kasi may nanggugulo sa inyo, no? Pero malinaw naman na established ang karapatan ninyo at siya ay nanggugulo lamang. Pwede ba ang quieting of title sa mga hindi rehistradong property? Ibig sabihin, may tax declaration, ikaw ang nakaposisyon, pero may tax declaration, ikaw ang nakaposisyon, pero may ibang nagkiklaim na malinaw na walang batayan dahil Attorney 19 forgotten pa po kami nandyan Yung nununuan po namin, ititrace po namin, dyan na po sila. Dyan na po nakalibing ang puso namin. Di ba? So, ang tanong, pwede ba yung remedyo, yung quieting of title sa mga unregistered lands? Kapag ka po unregistered pero private land at meron kang legal right, equitable title, no? At nagkaroon ng cloud, dahil dito sa mga spurious or peking dokumento na ito, nagkaroon ng pagdududa sa iyong karapatan sa property, pwede po ang quieting of title. Pero kung halimbawa po, ito po ay unregistered dahil bahagi pa ng public domain, hindi po pwede ang quieting of title. Mag-aantay po kayo
No, mag-aantay po kayo na maging alienable and disposable ang property, pero wag po kayong aalis. Para kung sakasakali, pag dineklara yan na alienable and disposable, ay mabibilang na yung ilang taon. Pila katuig na pagstay mo dyan. No? And therefore, magkakaroon ka ng tsansa na yung pagstay mo dyan ay mag-lead into karapatan bilang owner or mag-lead into pagkakaroon ng titulo. Usapang Legal! Maria Mirna Alcazar Revana, magandang gabi. Fruwi Vita, oy, na-miss kita ha. Matagal kang nawala, pero maraming salamat. Siya po ay nagbabalik. Thank you very much. Ayan. Taga saan po kayo, Andy? Ayan, Andy 2168. Ito, may comment po dito. Sabi niya, magandang gabi po muna kay, ano bang oras dyan sa Alberta, Canada. Sabi niya, attorney, na-resolve na po namin ang problem namin sa NHA. Maraming salamat po sa advice po ninyo. Talagang malaking tulong po ang program nyo, Attorney Seco. Hulog po kayo ng langit sa mga walang alam sa batas. Parang ang pangit ang hulog ng langit. Baka ako'y mabukulan. Pero thank you very much. Na-appreciate ko po. Ito po ay si Lynn ng Red Deer County, Alberta, Canada. Ay, thank you very much po. Ay, hindi ko matandaan kung ano yung question niya, pero natatandaan ko yung Red Deer, no? Dahil pabulol-bulol pa ako niyan. So maraming salamat po. I can't remember what it was exactly, pero I'm glad na na-resolve na po ang inyong problema sa NHA. Usapang Legal! Again, thank you very much po. Inspiring po para sa atin ito, ano? Yung mga good news na ibig sabihin po ay kahit pa paano natututo ang ating mga kababayan at nakakatulong sa inyo, no? Yung ating talakayan dito sa ating programa. Again, Miss Lynn of Red Deer County, Alberta, Canada. I am glad na nakatulong ang programa sa iyo at maraming salamat po na naipaabot ninyo sa akin or sa amin ang magandang balita na ito. It's an honor for me. Thank you very much. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Si Joseph Abalos ay nanunood din sa atin. Maraming salamat po. Saan pa ba yung mga ibang questions? Babalikan ko po yung ibang questions na hindi ko pa nababasa. At magandang gabi po sa lahat ng mga taga Isabela. Si Andy Palay, taga Isabela. Namimiss ko si Calmanor. Marami siyang ambag sa atin kapag may discussion tayo. At syempre pa, hindi nawawala ang kaisa-isang Gael Enriquez. I hope your family is safe, Gael. Alam ko may kamag-anak ka dyan sa General Santos City. At mamaya po, kasi may banggit dito tungkol sa pagpapababa ng amilyar. Magbabalik po tayo, ilan po munang mga paalala, dyan lamang po kayo. At syempre pa, mag-ready na po, baka po kayo ang matawagan sa ating malakas sa telepono promo. Dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time check. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Hello,
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for you. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Aba, bakit? Alam ba, J-Lo, magandang gabi sa'yo. Jerome Lorenzo, magandang gabi sa'yo. Maraming salamat po, sabi niya, salamat po ng marami Attorney Rina, nalilibre po sa konsultasyong legal ang mga kababayan natin. Again po, happy birthday. Thank you very much. At syempre pa si Maya Bell at yung iba pa, Tita Ami. Good evening sa iyo. Stay healthy ha. Magandang gabi din po sa iyo, Eileen Aragon. Sa iyo, happy belated birthday. Ka-birthday ko pala itong si Iton Bulalayaw na laging nakikinig sa atin habang nagda-drive. Gayun din, magandang gabi, Leslie Medenilia. Si Oscar Peke, magandang gabi. Juanita Racobo, Elmer Magno, Joseph Abalos. Maraming salamat po sa pagbati, Tita Sita Arevalo. Michael Dacumos, Joy. Maraming salamat. Si McLaren Bentley, magandang gabi. Aparato Songgapong at Tadeo Cherry Zoleta. Thank you very much. Alex Israel, Rielen Pelaez, and Ferdy Viray, Tita Resi Matining, Jeneline Francisco, July Holiero, magandang gabi. Gayun din sa iyo si Lauro Salazar at Marilyn Tizon, si Janine Bustamante at Christopher Estanislao. Si Mas Janine Bustamante, taga Magaraw dyan sa tabi ng Naga. Magandang gabi po sa inyo dyan. Usapang Legal. Ayan, ipagpatuloy po natin. Ang tanong po kasi, next question please. Attorney, pwede ba namin bayaran ng amilyar kahit hindi pa po notarized ang deed of sale? Kung kayo po, pwede po kayo magbayad ng amilyar kahit hindi pa notarized, kahit deed of sale pa lamang, ano? Dahil kayo po ay may interest, no, to keep the property, no? Kasi again, kapag hindi po binayaran yung pong amilyar, maari pong masubasta, lalo na kapag umabot ito ng 36 months. Ayan. Pero hindi po pinapatunayan na conclusive sa buyer, no, yung tax declaration. Mahalaga rin po na panotarize ninyo at iparegister po ninyo ang sale para naman po protected ang inyong karapatan. Usapang Legal. Yan. So, yun pong pagbabayad, again, indikasyon po ito na kayo ay may interest, no, sa property. Evidence, pero hindi po ito ebidensya ng pagmamayari. Okay, next question please. Ayan, attorney, nang mamatay po ang mother ko last year ay inangkinan ng kapatid ko ang mga ari-arian ni mama. Wala daw akong karapatan kasi solong anak daw siya. Nagpagawa po siya ng affidavit of sole heirship. Hindi daw po ako totoong anak pero may birth certificate po ako. Wala po ba akong karapatan kung totoong hindi ako tunay na anak kahit may birth certificate ako? Usapang Legal. Yan po ang kanyang problema, Chadeli. Yan. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Margarita Guevara. Ayan. Thank you very much dyan sa Pampanga. Si Ron J. De Lasas, buenas noches po sa inyo dyan sa Zamboanga. Muchas gracias. Thank you very much po. Ako, naghihiring po ako dyan minsan sa Zamboanga. Pero natapos ko na yung kaso kaya matagal pa siguro ako makakabalik ulit ng Zamboanga. Sylvia Quirino, magandang gabi. Okay, isa-isahin po natin. Dito na lang ako babasa sa screenshot ko kasi mahirap pong basahin pag malayo. Yan. So kapag habang hindi po napatutunayan or hindi nagkakaroon ng legal na proseso, no, para questionin kung totoo ba o hindi ang inyong pagiging anak ng sinasabing magulang ninyo, no? Halimbawa po, hanggat hindi po naka-question, assuming na kayo ay nakapangalan sa mga magulang na sinasabi ninyo, no? At lumalabas based on record na kayo ay magkapatid ayon sa record sa PSA, Philippine Statistics Authority, hindi po basta-basta pwedeng angkinin ng kapatid mo ang lahat, no? Kapag po namatay ang magulang, ang mga anak ay sila yung mga tinatawag na compulsory heirs, and therefore may karapatan sa mana kahit walang will,
no? Dahil ang mismong civil code, ang wills and succession ang nagtatalaga po sa anak bilang compulsory heir. At no, in fact, kahit pa sabihin, ay tinakwil na 'yan, no? Hindi po yun uubra, no? Mananatili po ang karapatan maliban na lamang ko po kung may marinaw na disinheritance or valid disinheritance. Usapang Legal. Kung kayo po ay may hawak ng birth certificate at ang magulang ninyo ay nakadeklara na itong mga namatay na magulang na kinikilala mo, no? Ay ibig pong sabihin, yun po ay patunay ng filiation. Para po maatake ito, na sabihing simulated yan, hindi totoo yan, peke yan, ang mga impormasyon na kalagay dyan, kailangan po itong atakihin sa korte. At siguro po ipagpapatuloy natin yan for mas mahaba at mas malinaw, mas detalyadong talakayan on Tuesday. Yan. So, yan po ang ating take-off sa Tuesday. Tatalakayin po natin, promise, I'll be here. Live po tayo. Usapang Legal. Sabi nga ni Gael, ang lakas makateleserye. Totoo. Diba? Pero nangyari po ito sa totoong buhay. At by the way, screenshot po yan, question po yan ng ating tagapakinig. So, totoong tanong. Ayan. Anyway, wala na po tayong oras, kaya tatawag na po ako sa ating Kring Kring Panalo winner. Magandang gabi po sa inyo, ma'am or sir. Hello po. Hello, magandang gabi sa'yo. Opo. Anong pangalan mo, ma'am? Joanna Marie Badal po. Joanna Marie Badal. Taga saan ka? Opo. Valenzuela City po. May isa akong mahirap na tanong para sa'yo. Opo. Ayan. Napakahirap. Napakahirap. Opo. Ang tanong, ano ang kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas na magsa-celebrate na ng 87th birthday on July 15? DCRH po. Akala ko nahirapan kayo eh. Thank you very much, Joanna Marie Badal. Stay on the line kasi kakausapin ka pa ni Don Bilyonaryo para maipadala ang inyong panalo. Maraming salamat po at magandang gabi. Usapang Legal. Ang bilis po ng oras, Antabayanan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang talakayan tungkol sa kalusugan. Tama ka dyan, Frui Vita, and I'm happy to see your name again. Yan. So, bukas po si Attorney Cam, same time, same station, same social media platforms. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto at si Norman Moraga. Ako naman po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy